Broadcasting live, this is your Pinoy Stream on AL Worldwide. Ang susunod na palatuntunan ay isang bayad na pagsasahimpapawid. Ang mga salita, opinyon, kuro-kuro at komentaryo na inyong maririnig ay mula sa tagapagsalita lamang at walang kinalaman ang pangasiwaan ng himpilang ito. Pinoy Discover. Ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng impormasyon hinggil sa iba't ibang uri ng siyensya na makatutulong sa lahat magtuturo ng detalyadong mga paksa tungkol sa siyensya upang maunawaan at maitaas ang antas ng kaalaman ng sambayanan. Pinoy Discover. Ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discover. Nilalatag ang mga kalutasang sa siyensya lamang matatagpuan. Mga tuklas na pinag-aralan, ginawa, subok na at pinakinabangan. Pinoy Discover. Narito ang siyentista ng bayan, Engineer Pelayo June Batong Jr. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga manonood at matagang sumusubaybay sa ating palatuntunang The Pinoy Discoverer. Ako po si Engineer Pelayo June Batong Jr. na inyong makakasama sa loob na isang oras mula ngayon alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At sa araw na ito ay ating tatalakayin ng mga karagdagang kaalaman tungkol sa mga siyensya na kung saan nanggagaling ang ating energy sources. Nung nakaraang linggo, pinalakay po natin ang tungkol sa nuclear power plant. Pero bago po tayo magsimula, nais ko lang ipaalam sa inyo na po pwede nyo kung ma-contact sa aking direct telephone number 0906-461-6621 o pwede kayong mag-comment sa aking email address jfbatong@yahoo.com. At pwede rin po kayo mag-comment sa Facebook page ng ating Pinoy Stream Versatile Radio at sa YouTube account ng BDP Radio Productions. At ngayong hapon po, pagpapatuloy po natin ang ating talakayan tungkol sa mga pinanggagalingan po ng energy, ng electricity na ating ginagamit sa pang-araw-araw. At yun din po ginagamit ng ating mga industriya. Okay, so nung nakaraang Sabado, yung pong tinalakay natin ay ang pamamaraan kung paano natin ma-reactivate itong nuclear power plant natin sa pamamagitan ng paggamit ng thorium. Ang thorium po ay walang radioactive na katulad po ng uranium fuel na siyang nakabatch po ngayon dyan sa ating existing Bataan Nuclear Power Plant. At sa talakayan natin noong nakaraang Sabado, na sinasuggest nga po natin na pwede natin reactivate gamit ang isang fuel na kung tawagin ay thorium. Okay, meron akong isang nakaligtaang banggitin noong nakaraang Sabado, yung pong tungkol sa kontrobersiya ng danger of the nuclear power plant natin sa Bataan. Ang sinasabi po ng iba ay yung radioactive fallout na nangyayari habang yaan ay nag-ooperate. Yung fallout pong yan ay walang gaanong danger kasi ang normal na fallout niyan, yung regular na fallout, is only about 1 to 2% radiation. At yung 1 to 2% radiation na yan, fallout yan na nangyayari kung meron bang konting anong tinatawag na ito pagkakamali sa kanyang pagka-operate, ay wala pang 300 millirem po yan. Ang millirem po ay ang ginagamit nating
unit of measurement ng presence ng radiation. Tandaan po natin, ang pangangatawan po natin ay pwedeng mag-absorb ng up to 500 millirem of radiation every day. So kung hindi naman umaabot ng 500 millirem, safe na safe po tayo riyan. Yun po ang maximum radiation na pwede nating ma-absorb sa ating pangangatawan daily. So, na-absorb po natin yan kung tayo magpapainit sa araw, mula sunrise at 5:30 until 8 o'clock in the morning, and also from 4 o'clock up to 5:30 in the afternoon during sunset. Pero karamihan sa atin, hindi po natin nagagawa yan, kaya nga lagi tayo may deficiency for vitamin D. Okay. So, ngayong araw na to, atin naman talakayin yung mga alternative sources of energy. Ang mga tinatawag na alternative source of energy ay katulad ng solar, windmill, hydro. At ngayon po, meron tayong bagong introduce na alternative source of energy, which is from the magnet. Magnetism po ito. Matagal na controversy po ang tungkol sa paggamit ng magnet. Dahil marami po sa aming mga kasamahan hindi naniniwala na we can extract or we can mitigate magnet to produce energy for our needs. Pero meron pong pag-aaral na ginawa dyan, which na-involved din ang inyong abanlingkod more than 40 years ago. At ito ang tinatawag na magnetic transducer generator. Dito, makikita niyo po ang itsura ng unang magnetic transducer generator na nagawa na ng isang kumpanya sa Canada. Sila po ang naka-acquire ng patent right to manufacture this. And naging successful po naman sila. Yung nakikita po ninyo sa litratong yan, ay maliit lang po yan. Kung paano nyo nakikita ang itsura, sa actual, halos ganyan din po ang laki niyan. Itong capacity nito, yan nakikita nyo sa presentation na yung itsurang yan, meron ng capacity yan na it can produce up to 5 megawatt of power. So napakalaki po niyan, no? Pero ang espasyong kinakailangan niyan kapag in-install po ninyo is only less than 1,000 square meter. So pwedeng ilagay po sa isang munisipyo na naka-house po sa isang bungalow. Pwedeng mag-construct ng isang bungalow o yung nakikita ninyo sa litratong yan na isang, pero hindi mukhang bahay ho yan ay mukhang warehouse. Diyan pwede mo tang ilagay yung 5 megawatt ng DMTG. Ngayon po, ang tawag namin dyan, DMTG, ang operation niya, ginawa namin digitalized controlled na. Kaya Digital Magnetic Transducer Generator ang tawag po namin dyan. Yung mga unang production po niyan, meron nang nailagay yan sa bansang Iran, meron din sa bansang Saudi Arabia. Yan po ang unang mga bansa na tumangkilik din sa teknolohiya na yan. Although napakamahal po ng isang ng equipment na yan. Yan pong DMTG, yung 5 megawatt na yan, nagkakahalaga na po ng more than 20 million US dollars. Kumpara sa diesel, na ang 5 megawatt na diesel, nagkakahalaga lang ng mga kulang-kulang na 5 million US dollars. However, kung diesel ang ating gagamitin, yung 2 years na operation ng diesel, siyempre mangangailangan ka ng diesel fuel dyan. Yun ang ipifeed mo riyan para makaproduce siya ng at least 5 megawatt of power. Sa 2 years na i-operate mo, na nag-ooperate ang diesel power, 5 megawatt diesel power plant, gagastos ka yan ng
close to 18 million US dollar in terms of fuel. Samantalang ang magnetic transducer generator, kung yan man ay nagkakahalaga ng $20 million against $5 million nung the same capacity of 5 megawatt na diesel power plant, makikita ninyo ang kamahalan is more than $15 million. Pero kung ang cost of operation naman ng diesel magkakalaga ng $18 million in the next 2 years, yung ginastos ninyong $18 million sa fuel ng diesel operation in 2 years, halos yun na po ang halaga ng isang 5 megawatt na magnetic transducer generator. So, ang amin tinitignan dyan ay yung ROI na tinatawag, yung return of investment ng DMTG. Pumapatak sa aming calculation in 28 months. So, more than 2 years, a little more than 2 years, nabawi na ninyo yung puhunan ninyo sa halaga ng DMTG na 20 million. Kumpara sa halaga ng diesel power plant of the same capacity of 5 megawatt na nagkakahalaga lang ng 5 million. Pero yung ginagastos nyo sa fuel para i-operate itong diesel power plant, continuous yan. Yung operational cost niya. Well, dito sa magnetic transducer generator, magmula sa simula hanggang 27 years after, dahil yan po ang economic life niyan, ang estimate po namin, within 27 years, magpapalit na uli kayo ng equipment ng the same capacity of 5 megawatt. Ang ganansya ninyo ay magsisimula on the second or third year. Ilagay mo na lang sa third year. So for 24 years, panay ganansya o panay return, panay profit ang kikitain ninyo sa pag-operate nyo ng magnetic transducer generator. In terms of operating cost naman, in terms of maintenance cost, napakaliit na maintenance cost po ng magnetic transducer generator kumpara sa the same capacity na diesel power plant. Ang diesel power plant po, nagkakahalaga ng mga 10 to 15% of the actual cost, ang cost of maintenance. While dito sa magnetic transducer generator, ang operating and maintenance cost, kasama na yung operating cost o dyan, is wala pang 2% of the total cost of the equipment. So, doon makikita na ninyo ang disparity ng efficiency ng magnetic against diesel. Second, itong magnetic, wala po itong carbon emission or whatever, walang carbon sulfate na lumalabas niyan. It's pure clean energy. So for the next 27 years, wala kang ikinukontribute na makakasama sa ating environment. At napakatahimik yan. Ang pinakamaingay na operation yan is on levels na siguro maingay na yung 150 decibel. Kaya kung nasa loob ng bahay yan at nasa labas ka ng kalye, wala kang maririnig na ingay na nangyayari dyan. Ang kagandahan pa ng MTG, kung inyong nababasa ngayon tinatawag na embedded energy, yan po ay nanggaling sa inyong abang lingkod. About 5 years ago, 7 years ago, sa bayan ng Nigeria, sa West Africa, naimbitahan po ako dyan bilang consultant kung paano ibabalik yung grid ng kanilang energy. Dahil ang Nigeria, alam nyo, meron dyan mga terrorist group na tinatawag na Boko Haram. Yung grupong yun, pinasabog yung 2,000 megawatt power plant ng Nigeria na gas operated. Sa pangyayari niyan, nung masabatahe, ilang buwan halos kalahating taon na brown out ang buong bansa. So, nung ako'y dumating doon, in-introduce ko yung tinatawag na embedded energy. Ano po ang embedded energy? Sa bawat probinsya nila, naglagay kami ng
kanya-kanyang power plant. Kaya lang, at that time, hindi pa available itong magnetic transducer generator. Ang nilagay namin, mga diesel power plant. So, naglagay kami ng sa isang bayan, 10 megawatt, 15 megawatt, 5 megawatt. Ganun ang mga nilagay namin. So, sa ganun pamamaraan, kaya tinawag na embedded power plant. Kasi independent yung probinsyang yun doon sa susunod na probinsya. Sa madalit sabi, hindi na sila gumamit ng power grid. Yung nakikita natin na mga tower na may 3 linya na ang voltahe niyan kuminsan 2,300 volts yan, kuminsan up to 6,000 volts ang tumatakbong voltahe riyan. Dahil yan po ang nagtatawid ng energy papunta dun sa load. Okay? At nanggagaling sa malayong lugar yan. So dito, wala nang pakinabang yung main power grid. Dahil dun mismo sa probinsya, may sarili na silang power plant doon. At ang ginagamit na lang nila yung local grid nila ron. Yung local distribution line nila. Okay. At the same time, itong embedded power, pwede ka rin maglagay ng separate power plant. Halimbawa, isang malaking planta, may sarili sila. So, hindi na rin sila gagamit ng grid. So, dun mismo sa lugar nila, may sarili lang power plant. So, kung ano man mangyari doon, yun lang ang apektado. Dun sa susunod na probinsya o city, hindi apektado. Yun po ang advantage nun. Okay? Kaya nga lang, ang operating voltage nila is between 220 lang at saka 480 volts. So yung mga light industry, pwede na rin dyan kumuha ng source. So, sa sinasabi kong yan, kung ating i-adapt itong magnetic transducer generator, napakaganda ho dahil pwede nating instalahan ng bawat probinsya, bawat city o planta, mga big industries ng kanya-kanyang sariling power plant using magnetic transducer generator. So, ang disadvantage lang po rito pwede mawala yung mga oligarchs natin na nagsusupply na napakamahal na kuryente dito sa bansa natin. Magiging obsolete na po yung mga coal power plant na yan. At yung pati yung hydro, magiging obsolete na po yan. So, yan ang kagandahan nitong magnetic transducer generator. At kung ating titignan dyan sa ating presentation, makikita ninyo dyan yung graph ng gumagamit ng MPG against diesel. So, dyan po makikita ninyo na ang gumagamit ang diesel ang pinakamaraming existing o nag-ooperate na power plant sa buong mundo. Pumapangalawa lang dyan ang nuclear, then hydro, then susunod na dyan ang mga windmill, solar, etc. Sa pinakamababa yung MTG dahil bago pa lang yung ini-introduce. Mga 7 years ago pa lang yung, 5 years ago lang yung MTG. Kaya nga lang sa kasawiang palad, na-discontinue po ang manufacturing ng MTG sa Canada. At yan po ang ating wino-workout ngayon na kung maaari may lagay namin dito sa Pilipinas ang production ng magnetic transducer generator. Which will be digitally operated. At ang aming binabalak dyan, magiging ang cost of maintenance and operating niyan mas lalong bababa. Kasi kapag nakapag-deploy tayo ng let's say 100 units of 5 megawatt of magnetic transducer generator, nakasilyado po yan. Walang pwedeng pumasok yan anytime. Kasi once na in-start po namin yan, tuloy-tuloy yan for 27 years. Walang back down po yan. At napakaganda po niyan. Ang efficiency ng operation yan is up to 87%.
Yan ang pinaka-efficient. But at full load, pwede rin yung umabot up to 89 to 90%. So napakaganda ang operating efficiency po ng magnetic transducer generator. At if we will succeed on this, we will get away from our dependence diesel source. Maaari siguro ang i-operate na lang natin yung mga clean alternative energy dito, tulad ng geothermal, solar, saka windmill. Maganda ang windmill. Ang problema lang po natin sa windmill, napakamahal ho ng replacement cost ng generator niyan. Yung pong nakikita natin nandun sa katawan, nakita niya ay umiikot na ganyan, tapos may katawan siya. Yun po yung tinatawag natin na generator niyan. So kapag yan po ang nasira, napakamahal po niya. Pangalawa, although marami tayong area dito sa Pilipinas, sa ating bansa, na may sufficient wind power, mahal din ang first cost ng windmill. At ang operating cost niyan is mas malaki ang operating cost din po niyan kumpara dito sa magnetic transducer generator. So, yan po ang comparison na makikita po natin dyan. Ngayon, ang specification po naman ng ating MPG, kung ating i-discuss, makikita ninyo na ang specs niyan is, tignan ko lang doon sa notes ko para hindi tayo magkamali. Ano po? Okay. Ito ang physical specification po ng isang 5 megawatt ng magnetic transducer generator. Of course, ang output niyan is, maximum output niyan is 5 megawatt from 4.9 to 5 megawatt. And then, ang nominal voltage po niyan is 480 volts. May 3-phase po yan, may single phase din. So, sa isang probinsya, kung meron man light industry dyan o industry dyan, pwede na rin ma-supplyan itong isang 5 megawatt na magnetic transducer generator. At ang physical height ho niyan is, maximum height po niyan is about 91 inches. So 91 inches, parang sa bahay natin, mula floor base up to yung kisame natin, siguro mga less than 3 meters. Yun lang po ang height niyan. At ang diameter naman niyan is 79 inches lang. So, napakaliit. So, para ka lang nagtayo ng isang mainframe ng internet office. Ganun lang po ang itsura niya. At ang kagandahan po niyan, walang maintenance personnel na kailangan magbantay diyan, mag-operate on a 24-hour basis. Once na inactivate na po natin yan, meron yang isang control center na about 50 kilometers away, 150 kilometers away. At yun lang ang nagmo-monitor ng condition, ng operating condition ng MTG sa isang area. Bigyan ko kayo ng ehemplo. Kung sa Metro Manila, maglalagay tayo ng about 56 5 megawatt MTG power plant. Yung 56 na yan, i-operate ng isang tao, 3 tao in 24-hour cycle, 24/7 yan, dun sa center. Halimbawa, ang data control center niyan ay nasa Taguig. Halimbawa, yung control center na yon will be manned by only 3 to 5 personnel. At ang minomonitor niya ay 56 power plants all over Metro Manila. So, ganun po katipid yan. Ang nakakalungkot lang dyan, walang ganong employee or staff personnel na kailangan. So, hindi siya ganong nakakadagdag sa employment
sa employment generation sa isang lugar. Dahil konting tao lang po ang kailangan yan. Mantakin mo for several years, 3 hanggang 5 tao lang ang kinakailangan mo yan. Kung meron ka mang field operation dyan, hindi naman palagi yan. So ilagay mo na lang maximum of 10 personnel. So yung 5 dun sa maintenance operating control center, yung 5 yun yung nag-roam around sa ground zero para physically inspect yung area ng power plant natin, na it will be housed in a small house na siguro sumasakop lang mga 200 to 300 square meter of space. So yun lang, may madadagdag ka rin na personnel dyan, yung 24/7 na security guard. So siguro maximum of 30 to 50 personnel, including the personnel for security. So, ganun po ang kagandahan ng magnetic transducer generator. And then, at the same time, ang maganda po nito, kapag yan ang inadapt natin na sistema dito sa ating bansa, lilinis ang ating environment, wala na tayong carbon sulfate emission, at the same time, makakabawas din sa ingay sa ating kapaligiran. Kasi kung ikumpara mo yan sa ingay na generate ng isang diesel power plant, napakalayo po. Sa diesel power plant, baka pumasok sa loob ng planta niya, kaya na may earplug ka, katulad itong suot ko ngayon na dahil masisira ang iyong pandinig kapag na-expose ko dyan ng 24 hours sa loob ng isang planta ng diesel generating plant. Unlike dito, pwede ka matulog sa tabi ng equipment, which is not anymore possible kasi yung pong lugar na kung saan naka-installa yung MPG natin, filyado. Wala pong pwede pumasok dyan. Authorized personnel lang ang pwede pumasok dyan once a month para mag-inspection, physically inspect, or change some of the magnet types na nakalagay doon. Kasi may maintenance din po yan. Yung pong magnet, hindi naman yung perpetual na in each 27 years of operation, walang masisira. No, hindi po. In fact, magsisimula ang tear and wear niya on the 3rd year of operation. Kaya lang, ang maintenance niyan, hindi na kami kailangan mag-shutdown. Kasi kung may masira mang magnet diyan, ang magnet kasi itong bagong sistema ng manufacturing, maliliit na piles na lang. So kung may masira man diyan, 2 o 3 piles, huhugutin lang yan doon sa gitna. And then papalitan mo. Yung paghugot mo at pagpalit niyan, hindi makaka-istorbo o makaka-affect dun sa ongoing operation niya. So, walang kailangan shutdown po yan. So, after 27 years, yung mga magnets na nandyan, halos napalitan mo na lahat yan ng bago. After 27 years of operation. Kaya nga po, ang sinasabi namin dyan, although 27 years economic life niyan, economy of scale lang naman talaga yan. Kaya lang namin papalitan yan para namang panibago na namang purchase o gastos para sa bagong equipment. Yun lang naman yan. Pero yung equipment na i-recover namin is actually recyclable. Ang gagawin lang naman namin dyan, papalitan lang namin ang mga magnets niya. And then it can be put back into operation again. So the best system niyan is 1+1 configuration. Dalawang 5 megawatt equipment ang pwedeng ilagay namin yan after the 10th year operation ng una. Maglalagay kami sa tabi na isang 5 megawatt ulit so that we can do some major maintenance work after on the 27th year on the first operating plant. And then while the second one is
also operating at the same time. At ang kagandahan pa nga dyan, kung siyempre in 27 years, lumalaki ang load requirement ng isang bayan, pwede ka lang magdagdag. Dagdag ka lang ng dagdag. Kung halimbawa ang programa mo is on the short 5 years, isang 5 megawatt lang ang kailangan mo, and then it will be perceived that the load will increase on the succeeding 5 years, then magdagdag ka uli ng isang 5 megawatt. Padagdag ka lang ng padagdag. Up to a maximum of 250 megawatt. So, po, scalable po yan ng 5 and 5 and 5 and 5. Dagdag ka lang ng dagdag up to a total plant capacity of 250 megawatt. So, ganun po kasimple itong magnetic transducer generator na sa awa ng Diyos, sa loob ng 50 taon na pinagtatalunan kung ang magnet pwedeng maging source of energy, finally, we succeeded in proving that to the others that meron tayong enerhiya na pwede makuha sa pamamagitan ng paggamit ng magnet. Okay? So, diyan po nagtatapos ang ating presentasyon on the ongoing technology using magnet as source of energy. Sa susunod na Sabado po, pwede nating i-discuss pa rin po yung ito wala pang umaandar na planta na ang ginagamit naman is yung ammonia. Sa buong mundo po, sa kaalaman po ng iba na kung hindi nyo nalalaan, yung Benham rice natin dito sa Pacific. Kaya pinag-iinteresan po yan ng China, nandyan po ang pinakamalaking deposit ng ammonia. Okay. Yung ibang hindi nakakaalam kung anong ammonia, alam niyo yung mga lumang Xerox machine na malalaki nung araw, ginagamitan po yan ng ammonia. Kaya kapag nagpa-print po kayo sa Xerox, ang sama ng amoy ng papel, yun po ay dahil puro sa ammonia. Yung pong ammonia, yan po yung pinaamoy po natin sa nahimatay. Nahalagay sa bulat, ginaganong-ganon po sa ilong para masyak ng konti yung nerves ng tao at ng matauhan. At the same time, dangerous din po ang ammonia. Yan po yung ginagamit ng mga kidnapper. Nilalagay sa foam. Tapos yung tao isasaplot yan sa ilong ng tao at himatayin, mawawala ng malay yung tao. Yan po yun. Pero napaka-dangerous din po yan dahil kung medyo maibabad mo dun sa ilong at masinghot ng tao, big amount of ammonia, pwedeng maging sanhirin ang kanyang kamatayan. So, ngayon po, yung ammonia yan, yun po ang gagamitin sa pag-generate ng malaking power plant. At ang kagandahan niyan, yung fuel na ginagamit mo, which is ammonia, very much abundant in our area of, dito sa area natin sa Philippine Sea. Available po yan. It can supply the big power plant for the next 130 years. Parang katulad ng coal deposit po natin. So, yan po ang mga panggagalingan ng ating mga susunod na energy requirement na ang nakapagtataka nga lang, nagkakaroon pa tayo ng mga brownout shortages, etc. Samantalang napakarami naman palang sources na pwede natin pagkunan ng enerhiya. Ang kadahilanan po niyan, ang kasagutan dyan is, again, itong mga oligarchs natin, although kaya naman nilang i-flood ang market, i-sustain ang requirement o pasobrahan ang ating energy requirement. Hindi nila gagawin yan kasi kapag you flood the market, yan yung tinatawag na law of supply and demand. Kapag maraming energy available, magiging mura yan per kilowatt hour. Kaya magtataka ka, paminsan-minsan may brownout pa nga tayo, may kung ano-ano.
Ginagawa nila yan para magkaroon ng kadahilanan para mag-increase sila ng pataasin ang halaga ng energy. Yan lang po ang ginagawa ng mga elitist businessman natin para kumita sila. Pero kung magiging open sa lahat yan, pagsusupply ng energy source, bababaho ang energy cost natin. So we just hope, pagdasal natin na in the very near future ma-implement ko itong lahat ng ating dinidiscuss ng mga modern equipment na kung saan makakaba-extract tayo ng sufficient energy para wag tayo magkaroon ng shortage sa elektrisidad. At sa ganyang kadahilanan, maibaba natin ang cost ng ating electricity. Most probably, kapag na-implement ang MPG yung tinatawag na yan, baka maging 20 pesos na lang per kilowatt hour ang ating cost of energy. So kung nagbabayad tayo sa ngayon ng minimum of 800 pesos sa kuryente natin, yung pinakamaliit na yun, siguro magiging 100 na lang yun per month. Yun namang nagbabayad ng mga 2,000 monthly energy requirement nila, siguro magiging 300 to 500 pesos na lang yun every month. So yun po that's the future that we are looking into in the case of the availability of energy for everybody. So muli tayo po magpapaalam saglit at magkita-kita ulit tayo sa susunod na Sabado mula alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. At naway nakapagdulot ho ng dagdag kaalaman sa inyo ang ating programa Pinoy Discoverer. At gusto kong magpasalamat sa ating mga broadcast technician dito sa network natin, lalong-lalo na sa Pinoy Stream Vertical Radio at BDT Radio Productions Inc. At ganun din kay Binibining Cathy Cruz kasi ang gumagabay sa akin sa ating palatuntunang Pinoy Discoverer. So hanggang sa muli, sa susunod na Sabado po ang date natin, 5 to 6 in the afternoon, magkita-kita po tayong uli. Itong inyong lingkod, Engineer Pelahio Jun Batong Jr. na umaasang sa susunod na mga episode natin makakapagbigay pa tayo ng magagandang dagdag kaalaman tungkol sa ating hinaharap. Maraming salamat po at God bless you all. Inyong napakinggan si Engineer Pelayo Jun Batong Jr., ang Pilipinong kinilala sa kanyang angking galing sa pagtuklas. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Naway may napulot kayong kaalaman at magsilbing gabay ninyo sa pag-unlad. Pinoy Discoverer. Pinoy Discoverer. Hanggang sa muling pagtatanghal. Sa umaga pagising, agad nakatuning ang radyo ko sa istasyon mo. Awiting papuri, request na love song mo. Pambungad sa umaga'y balitang totoo. Pinoy Stream Radio ang paborito ko. Sinisigaw ang lahi ko sa buong mundo. Ikaw Pinoy susi sa pagbabago.